Babasahin po natin ang salita ng Diyos na na ito ay mapapakinggan sa aklat ng Matthew 5, versikulo 18. Ito po ang nakasabi, ito po ang nakasaad. Matthew 5, versikulo 18. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mangawala ang langit, ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ito po ang salita ng Diyos. Ito ang pagpapahayag ni Kristo. Na ang lahat po ng mga nakasulat sa banal na kasulatan ay wala pong mawawala. Ito ay patuloy na magbibigay or magpapahayag sa buhay ng bawat isa. Sapagkat sinabi niya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa. Kahit mawala pa ang langit at ang lupa, iyan ay isang napakalalim o napakataas na antas ng pagpapahayag ni Jesucristo. Na ang salita ng Diyos ay mananatiling salita. Ang salita ng Diyos ay mananatiling katotohanan sa bawat isa. At ang bawat nakasaad dito ay magkaroon ng katuparan. Kaya nga sabi niya, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kailangan mo nang maganap ang lahat ng mga bagay at ang katapusan ay darating. Kaya nga sa umagang ito, ang atin pong topic is Challenge 21. No? Ito yung pinaka-challenge sa atin, ang pagharap sa mga matitinding problema. Kaya nga nung 2020, sabi daw nila, hindi daw makakalimutan. Kung pwede pa lang ay kalimutan na natin yon, sapagkat iyan po ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang sa 2021, taong 2021 ay tayo'y makapag-simula ng panibagong pag-asa, panibagong umaga na kung saan nandyan ang Diyos. At ang 2020 ay pinalitan na po ng 2021 at ito ang taon ng Diyos. Mula pa nung nagsimula, no, ang numero sa kalendaryo or sa mga taon ay yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya nga sinabi niya hanggang sa maganap, no, ang lahat ng bagay na ito. Ito yung ating topic, Challenge 2021. At isa pong example, isa pong masasabi natin na talagang naganap sa ang mga bagay na ito sapagkat ito po ay nasusulat sa banal na kasulatan. Katulad na lamang ng pagkapanganak kay Jesucristo. Iyan po ay nakasulat. Kaya nga naganap. At ang kanyang kamatayan, yung pagpapahayag sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga ito yung ating pag-asa dahil mayroong muling pagkabuhay. At ang kamatayan ni Jesucristo ay siyang naghugas, ang siyang garantiya upang mapatawad ng Diyos ang ating ang ating mga kasalanan at kanyang nagustuhan ang isang hain sa kanya. Kaya nga ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkasilang, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang kamatayan ay talagang nakita at sinabi talaga ng banal na kasulatan kung paano siya pinahirapan ng mga makasalanan. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa buong sangkatawan, sa buong sangsinukob, pinagkalob niyang kanyang sarili. Ang mga nangyayari ngayon ay, iyan ay nakasulat sa Biblia. Nakasulat po yan lahat sa banal na kasulatan. Kaya nga kapag ang tao hindi po bumabasa ng banal na kasulatan, ay talagang hindi niya malalaman
siya lamang ay makikinig sa mga social media, siya lamang ay makapanood, or siya lamang ay makakatanggap ng mga balita galing sa mga tao. Kaya nga sa umagang ito ay hindi po tayo nawawala ng lakas, ng pag-asa na ipahayag po ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos upang malaman ng buong tao, upang malaman ng bawat isa na mayroon pong katapusan. Mayroon pong katapusan ang mundo. Hindi po ito immortal ang mundo. Mayroon pong katapusan, kaya nga ito yung ating kailangan ipahayag, na bago pa man dumating ang kapangyarihan, ang muling paghuhukom, ay kailangan malaman at makatanggap ang bawat tao ng kaligtasan. Kaya nga sabi niya dito, ang mga nangyayari ngayon ay kaganapan ng mga pangyayari, ng bawat mangyayari, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ano po ang nakasaad sa banal na kasulatan, ay siya pong katuparan at magaganap po sa buhay ng bawat isa. Kung siya ay sinasabi niya ang mga makasalanan ay kanyang parurusahan sa dagat-dagatang apoy, ay talagang gagawin niya yan. At ang sino mang bumalik sa kanya at sumuko sa kanya, ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nung nakaraang mga araw, 2020 pa, bago pa bagong taon, ay talagang ang ating topic ay identified enemy. Tukoy na ni Kristo ang kanyang, or tukoy na ng Diyos ang kanyang kaaway. Yan ay si Satan, ang founder po ng Antikristo. No? Siya po ang nag-uudyok sa mga tao upang labanan ang Diyos, upang hindi bumalik sa Diyos. Kaya nga, ang dyablo na kaaway ng Diyos ay gagawa rin ng mga kaparaanan upang labanan ng tao ang Diyos. Kaya nga sabi ko, siya ang nag-uudyok. Sa nalalapit na muling pagparito ng Diyos ay talagang hahamunin, ay talagang bibigyan ng mga problema, or gagawin ni Satanas ang mga bagay na kung saan hindi paniniwalaan ng tao ang salita ng Diyos. Hindi paniniwalaan ng tao ang mga sinasabi ng Diyos. Kaya nga, yan po ang napakasakit sa Diyos, na siya ang gumawa ng lahat. Siya ang gumawa ng bagay upang siya'y paniwalaan. Ngunit ano ang ginagawa ng tao? Kung titingnan po natin ngayon, ay palubo ng palubo ang apektado po ng COVID-19, itong pandemyang ito. Kaya kung minsan iyan ang nakakasakit sa sobrang kabingihan ng tao, sa sobrang katigasan ng tao, parang hindi niya nararamdaman ang galit ng Diyos. Parang hindi niya ramdam ang pagkagalit ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, ay dahil iyan sa galit ng Diyos. Kaya nga kaibigan, ano pa ang iyong hinihintay? Bumalik ka na sa Diyos. Isuko mo na ang iyong sarili sa Diyos. Ito ang mga nakasaad sa Biblia at apektado po ang lahat ng tao. Ito ang sinasabi ng Lucas 21:11. Ano ang kanyang sabi? At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom, at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Lucas 21:25. At magkaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at mga bituin, at sa lupa'y magkaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Iyan po ang mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan na mangyayari. Mga paghamon sa ating buhay. Kaya nga kapag mayroon po isang competition, ay kailangan mayroong challenge, no? Yung mga bikers, binabati ko pala yung mga kaibigan natin ng mga bikers diyan, no? At mamaya babalik po ako doon sa Tacob, no? Barangay Tacob. So, napakaganda po ang area doon at talagang masisihan ka sa iyong biking journey doon sa areyang iyon.
So magpatuloy po tayo sa ating pagpapahayag. At ito ang mga paghamon sa ating buhay. Kasi nga, nakakaharap tayo or humaharap tayo sa mga matinding pagsubok. Kasi nga kung wala namang matitinding mga pagsubok ay hindi po tayo matcha-challenge. Ano ang ating masasabi sa ating pamumuhay bilang totoong mananampalataya ng Diyos kung wala namang challenge, no? Hindi natin mapapatunayan na tayo'y talagang matapang, tayo'y talaga ay nakakatayo sa mga problema. Kung walang paghamon, hindi natin mapapatunayan iyan na tayo talaga ay na napagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay. Ito ang mga paghamon sa ating buhay, no, na kailangang harapin natin this year 2021 ay talagang mangyayari, or hindi man ito mangyayari pa rin ito sa taong 2022 kung tayo po ay makakaabot pa sa mga taong iyon. Kaya nga't kailangan nating malaman na at hindi din natin alam kung kailan darating ang Diyos. Iyan ang pinakamalaking pakatandaan natin. Iyan ang malaking bagay na ilagay po natin sa ating utak. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Diyos. Noong nakaraang araw ay may nabalitaan po akong namatay at talagang hindi maganda ang nangyari sa kanya sapagkat hindi niya talaga alam. Siya pa ay bata pa. Hindi niya alam na siya pala ay mamamatay na sa mga oras na iyon. Kaya nga palagi kong sinasabi, hindi natin alam ang kamatayan kung kailan darating. At baka dumating ang kamatayan ay hindi po tayo nakapaghanda. At nalinlang na pala tayo ng dyablo. Kaya nga ito ang mga bagay na dapat nating pakatandaan. Na ang dyablo ay gumagawa din ng mga bagay upang tayo'y lukuhin, upang tayo'y dayain, upang tayo'y lasunin niya. At nang hindi na po tayo makapagsilbi at hindi na po tayo makabalik sa Diyos. Iyan ang masakit na bagay sa mga panahong tatawagin na ng Diyos, kukunin na ng Diyos at ibibigay na ng Diyos ang karampatang parusa sa sanglibutan. Ano ang ating masasabi? Ano ang ating maigarantiya na tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan at sa Lucas 21:11 ito ang nakasaad, at magkakaroon ng malalakas na lindol. Yung nangyaring lindol dito sa Pilipinas ay hindi pa iyan ganap. May mga malalaking lindol pa na darating. Ay talagang kahit anong laki ng ating bahay, anong gara ng ating mga sasakyan, at anong dami ng ating pira ay tayo'y magpapanik. Tayo talaga ay matatakot sa tindi at lakas ng epekto ng galit ng Diyos. Kaya nga pakatandaan po natin, sayang lamang ang mga bagay na ating pinaghandaan kung hindi tayo maging handa sa muling pagparito ng Diyos. Ano ang sabi? At magkakaroon ng malalakas na lindol. Yan ang mga bagay, iyan ang pinaka-challenge sa ating buhay na dapat nating handaan. Na kailangan ay paghandaan natin itong mga malalakas na lindol, itong mga natural disasters na kusang dumarating sa sanglibutan. At bakit dumarating yan? Dahil iyan sa galit, gustong iparamdam ng Diyos ang kanyang galit sa bawat isa. Kaya nga noong 2019 ay talagang niyanig. Sobrang pagyanig. No? Sunod-sunod na pagyanig ng lindol ang North area at Davao area. Kaya nga sa sobrang galit ng Diyos ay hindi ba mararamdaman ng tao ang mga bagay na iyan, or talagang nagbibigay-bingihan lamang? Sa pandemyang ito, kung bakit hindi nawawala ang pandemya, ay dahil ang tao ay parang hindi na bumabalik, or parang hindi niya ramdam ang galit ng Diyos. Kaya nga mga kaibigan, kapatid, sa umagang ito, iyong pagbulay-bulayan, iyong pagnilay-nilayan ang bawat salita na ating ipinapahayag, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na ito'y mangyayari. At sinasabi ng Matthew 5:18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo,
hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlip sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ito ang dapat nating pakatandaan, na ang bawat sinasabi sa Biblia o nakasulat sa banal na kasulatan ay magaganap yan, mangyayari yan. Itong sinasabi na magkakaroon ng malalakas na lindol, ito ang pinakamalaking hamon sa atin. Ito ang challenge sa atin, na kailangan nating paghandaan ang mga challenge na ito. Na hindi tayo masyadong maging panic, ay kailangan tayo'y maniwala sa Diyos. Kaya nga anong sabi ni Solomon, maniwala ka sa Diyos, manalig ka sa Diyos, at huwag sa ating sariling kakayahan. Yan ang problema kung minsan, dahil ang tao ay naniniwala lamang sa kanyang kakayahan. Pangalawa, itong magkaroon ng gutom, magkakagutom sa iba't ibang dako. No. Bakit magkakaroon? Kasi nga ay talagang limitado. No. Limitado ang supply ng mga pagkain, ng lahat ng pangangailangan ng tao dahil po sa pandemya. Yung transportation ay napakahirap. At talagang magkakaroon talaga ng away, ng kaguluhan dahil nga shortage po sa pagkain sa pangangailangan ang mga tao. Iyan ang mga kadahilanan na kung bakit ang bawat isa ay magkaroon ng kaguluhan, magpapanik. Kasi nga kulang po sa pangangailangan ang bawat isa. Kaya iyan ang pagkahandaan natin. Iyan ang malaking challenge. Iyan ang malaking hamon sa ating buhay. Itong paghanda sa darating na mga sakuna or nangyayari man ito noon sa hanggang ngayon ay talagang mangyayari iyan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hanggang sa maganap ay talagang sisirain ng Diyos ang mundong ito. Ay sisirain talaga ng Diyos ang mga bagay na ipinagyayabang ng tao, ang mga naglalakiang building, ang lahat ng mga bagay na kung saan sinasamba ng tao ay sisirain iyan ng Diyos. Kasi nga talagang nagagalit ang Diyos. Mga gutom, ano pa ang nakasabi? Mga salot, magkakasalot at magkakaroon ng bagay na kakilakilabot. Kaya nga pag sinabi mong kakilakilabot ay nakakatakot ito. Kasi nga kung minsan parang bakit hindi po ramdam ng tao kasi nga hindi siya naniniwala sa banal na kasulatan. Yan ang malaking problema. Kung bakit maraming tao ayaw maniwala sa salita ng Diyos kasi nga ayaw niyang maniwala sa banal na kasulatan. Pero kaibigan, ang masasabi po natin, hindi po ito biro. Ito ay katotohanan at ito talaga ay mangyayari. Kaya nga hindi po natin alam, according to some experts, na yung sinasabi po ni Nostradamus, ako din po ay talagang nag-aaral din or binabasa ko yung mga bawat sinasabi sa mga propesiya ni Nostradamus. March 6 daw, 2021, ay talagang mahuhulog ang malaking kumita galing sa kalawakan at may tatamaan dito sa mundo natin o dito siya tatama. Iyan lamang ay isang pagpapahayag. Ngunit kung ginagamit siya ng Diyos ay talagang mangyayari iyan. At according po sa mga tagapagsaliksik, marami na pong propesiya si Nostradamus na naganap. Kung ang kanyang sinasabi ay isang pag-alarma, iyan ay isang bagay na dapat nating paghandaan, na kailangan na nating bumalik sa Diyos. Kailangan na nating tanggapin na tayo'y mga makasalanan at kailangan na nating isipin ang kinabukasan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga dakilang tanda mula sa langit. Dakilang tanda mula sa langit. Ano ba ang pinapahayag ngayon ng kalangitan? Kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito dahil iyan ay galit na galit ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga siya ay nagpapakita ng mga tanda. Kung wala pong magsasabi, paano natin iyan
malalaman. At kung walang nakasulat sa banal na kasulatan, ay ano ang ating dapat ipagpahayag? Pero dahil ang banal na kasulatan ay hayag na hayag, kaya nga kailangan na nating lingunin ang Diyos. Lucas 21:25 itong nakasabi, at magkaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at mga bituin, at sa lupa'y magkaroon ng kasalatan sa mga bansa, na matitilian dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Bakit ba mayroong storm surge? Or bakit ba mayroong mga pagbaha? Dahil yan lamang ay isang kaparaanan ng Diyos na gusto niyang ipakita na siya ang makapangyarihang Diyos na kaya niyang gawin, na kaya niyang takutin, at kaya niyang patayin ang mga makasalanan. Kaya nga, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak. Although na tayo'y makakatikim ng mga natural disasters na ito, ngunit iba ang ating pupuntahan sa darating na panahon. Kaya nga kaibigan, dapat tayong maniwala, dapat nating paniwalaan ang salita na ito, dahil ito po ay isang gabay at tulong sa atin na dapat nating malaman at dapat nating intindihin na mas sa mga darating na araw ay talagang mangyayari ito at nangyayari na nga ang mga bagay na ito. Kaya nga kaibigan, ito ang challenge sa atin at pagkahandaan natin ito. Itong magkakaroon ng malakas na lindol. Hindi lamang 6 point something. Baka darating pa po iyan ng 7 point something or 8 point something. At talagang hindi mamimisyur kapag ang Diyos na mismo ang magpapadala, ay talagang hindi na yan mamimisyur. Nang kahit sino pang experts. Dahil nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masusukat. Walang sinumang makakaalam, walang sinumang pwedeng alamin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sukatin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, dapat nating pag-isipin, ang 2021 ay isang paghamon. Ito ay challenge, malaking challenge sa atin. Sapagkat kung hindi po mangyayari ito, ay paano natin malalaman na ang Diyos pala ay katotohanan? Itong mga magkakaroon ng gutom sa iba't ibang dako. Yung tao ngayon ay talagang nag-i-enjoy pa. Pero hindi ba natin alam na sa ibang lugar or nag-i-enjoy pa sa mga pagkain, hindi ba natin alam na sa ibang lugar ay nagsisimula na ang tagutom or kagutuman? Kaya nga dapat nating paghadaan ang muling pagparito ni Kristo. Magkakasalot. Ano bang klaseng pestilence ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Itong COVID-19, ay ito isang salot ito sa atin. Dahil kung hindi po ito salot, ay talagang hindi po maghihirap ang buong sanglibutan. Ito po ay salot na pinadala ng Diyos. It is allowed by God that all people on earth must experience sa mga bagay na ito. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. Ay yan talaga ay magpapanik ang tao. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang bundok ay nahati? Bakit ba ang dagat ay nawalan ng tubig? Kaya nga, dapat nating paniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos. Kakilakilabot. Mga pagputok ng mga bulkan na tatawagin nating kakilakilabot at dakilang tanda mula sa langit. Saan ba lahat ng gagaling yan? Dahil po yan sa galit ng Diyos doon sa langit. Kaya nga kaibigan, sa umagang ito, at kung iyo pang hindi natanggap ang kapangyarihan, ang kaligtasan mula kay Kristo, sa mga oras na ito, iyong pag-isipan, iyong pagdidesisyonan na kailangan mong tanggapin si Kristo sapagkat si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta
sa Ama, sa langit, kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya nga kaibigan, sa umagang ito, iyong paniwalaan, iyong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, sapagkat siya ang makapangyarihan. Kaibigan, kung gusto mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isip, itaas mo ang iyong kanang kamay, kaibigan. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, ito lamang ay isang pagpapahayag na magbibigay sa atin ng kasiguruhan na sa muling pagparito ni Kristo, sapagkat hindi po natin alam kung kailan siya darating. Hindi po natin alam, no one can predict, no, kung kailan darating si Kristo. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang bawat isa ay kailangan maghanda. Kaibigan, sa oras na ito tayo po'y manalangin para po sa kaligtasan ng sino mang gustong tumanggap kay Kristo ay kanyang itataas ang kanyang kanang kamay. Ano man ang kanyang ginagawa or ang kanyang kaliwang kamay, iyan lamang ay isang tanda ng pagpapasakop mo sa Diyos. Iyan lamang ay isang tanda na kung saan ikaw ay sumusuko sa Diyos. Kaibigan, sa mga challenge na ating binasa, hindi natin alam kung kailan magtatapos ang ating buhay. Sapagkat ito ang sinasabi ng Roma 9:27. Hebreo pala, 9:27. Taga-Hebreo. Itinakda na sa tao ang minsan lamang mamamatay at ang pagkatapos ay ang paghuhukom. So kung mayroong paghuhukom, ibig sabihin kung ang sinumang tao na hindi po nakakonect or hindi po connected sa Diyos ay talagang i-judge po siya ng Diyos. At dalawa lamang ang pwedeng puntahan. Ang pwedeng puntahan ng tao at iisa lamang ang pwedeng piliin. Kung hindi langit ay impyerno. Kaya nga sa umagang ito, kaibigan, kung gusto mo makatanggap ng kaligtasan, isuko mo ang iyong sarili, itaas mo ang iyong kanang kamay, tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, may mga tao pong gustong magbalik loob sa iyo at gustong isuko ang kanilang buhay. Kaya nga, kaawaan mo sila, Panginoon. Patawarin mo sila, Panginoon, sa kanilang kasalanan at pagalingin mo, Panginoon, ang sugat, ang mga nakalipas sa 2020 na hindi na po mangyayari at hindi na po pwedeng gawin sa 2021. Kung dati po ay balasubas po ang buhay at walang kwenta sa komunidad, ngunit kung iyo pong tatanggapin si Kristo ay magkakaroon po ng kulay ang iyong buhay. Kaibigan, salamat sa iyong pagtanggap. Salamat sa iyong pagtanggap kay Kristo. Ito po ay napakalaking bagay na dapat mong gawin sapagkat ang kaligtasan po ay makikita lamang sa anak ng Diyos na si Hesukristo. Salamat, kaibigan. Tanggapin mo po sila, O Diyos, sa iyong banal na kaharian, sa iyong walang hanggang kaharian, sapagkat ang trabaho, ang gawain po ng Diyos ay para po sa ikabubuti at kabutihan ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama na aming tagapagligtas. Amen at amen. Pasalamatan mo, kaibigan, ang mga bagay na iyan sapagkat tinatanggap po ng Diyos ang mga taong gustong bumalik loob or magbalik loob sa Kanya. Pakinggan mo, kaibigan, ang awit na ito. Sino ka mang kaibigan, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, mayaman ka man o mahirap, mataas ang pinag-aralan mo man, malaya o nasa bilangguan, ang awit na ito ay iyong pakinggan, iyong pag-isipan, at iyong paghandaan. Masdan mo ang mundo at pag nilay-nilayan mo, digmaan ay sumisiklab, di magsikan ay lagana. At sa ibang panig naman na walang kaguluhan, tao'y nagpapasasa sa makamundong dawa. Mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng huling paghukom na kanyang winiga.
pagduko ay matutunghayan mo. Pagtalinong sobra ng tao ay isa sa mga ito. Sa kapangyarihan at sa lapid ay di na nakontento. Mundo'y lumalala, maliwanag na tanda ng huling paghukom na kanyang binika. At sa'yo magninilay-nilay, gamayin mo ang mensaheng nagdala na tayo'y maging handang naghihintay sa anak ng Diyos na buhay. Sa anak ng Diyos na buhay. Sa anak ng Diyos na buhay. Okay, kaibigan, sa anak ng Diyos na buhay, dapat tayong manalig, dapat tayong manampalataya sa bawat sinasabi. Lalong-lalo na ang himig ng awit or ang salita ng awit ay nagsasabi, dapat na tayong manalig sa Diyos, dapat na nating ibigay ang ating sarili sa Diyos sapagkat nangyayari na po at nagaganap ang mga bagay na kung saan siya pong nag-a-aware or naghahanda sa atin sa muling pagparito ng Panginoong Diyos.